Isang magandang gabi po sa bawat isa. Welcome pong muli sa ating gawain ngayon. Ito po ang TCFC Friday Devotion in the Word and in Prayer. So para po sa ating devotion in prayer, tayo po ay dudulog sa Panginoon. Atin pong itataas ang mga pangalan ng ating mga kapatid na mayroon pong iba't ibang kahilingan sa ating Panginoon. At maging sa bawat isa po na naka-tune in ngayon, kung meron po tayong mga kahilingan sa Panginoon, ay atin po itong sama-samang itataas sa ating pong Diyos na buhay sa pananalangin. Let us come before God in prayer. Let us bow our head. Dakila, mabuting Diyos sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pribilehiyong ito na ikaw ay aming malapitan, mapasalamatan, mapapurihan sa lahat ng kabutihan na iyong ipinaparanas sa bawat isa sa amin. Ama, ikaw ang siyang dahilan kung bakit kami may lakas, may buhay, may kagalakan, may kapayapaan. Lahat ng aming pong tinatama sa Panginoon, ito po ay sa iyo lamang nagbubuhat. Kaya ito po ay aming ipinagpapasalamat sa mga oras na to. Ama, sa gabing ito, anuman pong hadlang, anuman pong pagkukulang, karumihan ang nasa aming mga puso. Ito po ay aming nasabi, pinagbalakan, sinagawa na hindi ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami, pakalinisin mo po at pagingdapatin mo po kami sa iyong harapan, Panginoon. I-restore mo pong muli ang aming ugnayan sa iyo upang maging malakas, maliwanag ang tinig ng banal na Espiritu na mangusap sa bawat isa sa amin ngayong gabi. Lord, amin pong itinataas at idinudulog sa iyo ang aming mga kapatid na may iba't ibang kahilingan sa gabing ito. Ito po ay sina Rafi De Jesus, Nestor Malto, Raymond Tenebro, Isaac Jesuitas, Joselito Elizabeth Alberto, Fe Moya Peñueco, Alan Ojano, Anthony Reyes, Ezekiel Ojano, Benencio Mendez, Rolly and Maricel Hilahan, Joshua Dave Quinones, Pastor Ronel Evangelista, Dina Matawaran, Evelyn Lorica, Romilyn Balane, Erlyn Romero, kasama po sina Mitzelin Tongohan, Marjorie Lovendino, Cleope Sinugat, Pastor Iris Kagandahan, Pastor Romy and Loida Manansala, Pastor Porfing Jesuitas, A.V. Machenso, Irene Yvette Pitoral, Pastor R.A. Romero and family, Raquel Bambo, Joel Delgado, maging si Katleyak, Kali Ray C. Ravelo, at si Madison Samante. Ama, sila po na nagbigay ng kanilang mga pangalan. Alam mo po ang kanilang kahilingan sa gabing ito sa iyo. Kung ito man po, Panginoon, ay kagalingan sa kanilang mga katawan na nakakaranas ng sakit sa mga oras na to. Let your healing touch be upon them, O God. Mula ulo hanggang kanilang talampakan ay maranasan po nila, Panginoon, ang kagalingan na nagbubuhat sa iyo. Sapagkat ikaw po ang aming dakilang manggagamot. At ikaw rin po ang humubog at humugis sa bawat isa sa amin. Kaya alam mo po kung ano man po ang may hindi maganda sa aming pangangatawan. Ama, ikaw po magbigay ng kaginhawaan sa aming mga kapatid na to na nakararanas ng sakit at patuloy na bigyan nyo sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso na sa pagdanas po nila sa mga sakit na ito ay patuloy na maging lakas nila ay ikaw lamang, Panginoon. Patuloy na yung mga salita mo ang maging panghawakan nila sa kanilang mga buhay. Na ano man ang mangyari, Panginoon, laging ito po ay kalooban mo para sa bawat isa sa amin. Ikaw na po ang bahala sa aming mga kapatid na to at sa mga kapatid namin na meron pong mga desisyon na gagawin sa kanilang mga buhay, maging sa kanilang trabaho. Ama,
ang mga salita mo ang maging patnubay nila, ang maging gabay nila sa lahat ng kanilang mga gagawing pagpili, gagawing pagpapasya sa kanilang mga buhay. Ito po ang gawin nilang angkla ng kanilang mga buhay, Panginoon, sapagkat ang mga salita mo ay tapat at tunay na maasahan sa lahat ng oras at panahon. Maging Panginoon sa mga wala pong mga trabaho, sa may mga iba't iba pa pong mga suliranin sa kanilang buhay. Ama, ikaw po nagsabi na walang pagsubok na dumating sa amin na hindi namin kakayanin. Kaya Lord, tulungan mo po kaming patuloy na umasa at magtiwala lamang sa iyo. At patuloy na panghawakan namin ang iyong mga salita na siyang maging gabay at patnubay namin sa mga oras na to at sa bawat sandali ng aming mga buhay. Lord, ganun din po amin pong itinataas ang mga kapatid namin na sina Jepoy Delgado at si Narcisa Ponsalan, na sila po ay nagpapasalamat sa iyo dahil sa pag-abot mo sa kanila. Ama, tunay na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy na nakalakasan, kagalakan, kagalingan ang ibuhos mo sa aming mga kapatid na to na nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo, O Diyos. At sa gabing ito, sa iyong mga salita na aming pong pagsasalu-saluhan, bigyan niyo po kami ng karunungan, ng kaunawaan, upang patuloy ito na matanim sa aming mga puso, mag-ugat ng malalim sa aming mga puso. Ito po ay maibahagi din namin sa aming kapwa. Let your Holy Spirit teach us, guide us, correct us, and convict us, O God. At patuloy na ang kalooban mo ang siyang maganap, masunod sa lahat ng ito. Ikaw lamang po ang madakila sa lahat ng sandali ng aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin na may pagsamba, pasasalamat at papuri sa tanging makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayon sa ating pong devotion in the Word ay ang patungkol po sa faith germination o ang pagsibol ng pananampalataya. Atin pong kunin ang ating mga Biblia at atin pong buksan mula sa aklat ng Juan Kabanata 12, talatang 25. Ang sabi po dito, pakatandaan ninyo hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at pamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Sa pagtatanim po ng isang binhi o katulad ng butil ng trigo, ay mahalaga na ito po ay mahulog sa lupa o ito ay maitanim sa ilalim at ibaon ito sa ilalim ng lupa upang ito ay tumubo. Kapag naitanim na po ito, ang pinakabalot po ng isang butil o ng isang binhi ay pag naitanim na ito sa ilalim ng lupa, ito po ay sa mga araw-araw na lumilipas ay may nangyayari po sa ilalim nito. Na ang first coating o yung pinakambalot po ng butil o ng buto ng trigo ay kinakailangan po na ito ay mamatay upang magkaroon ng usbong at magkaroon ng sanga at dahon. So, ang isa pong magsasaka, kapag po siya ay nagtanim ng isang butil o ng mga isang pananim na itinatanim sa ilalim ng lupa, ay ito po ay kanyang araw-araw na dinidiligan, inaalagaan. At dun sa mga araw-araw na yun, ay bagamat hindi man po nakikita nung magsasaka na may nangyayari dun sa ilalim, pero doon po sa ilalim ng lupa ay may nagaganap po na unti-unting pagbabago. At iyon po ay unti-unti pong namamatay yung pinakang first coating ng butil o buto ng isang pananim para
ito po ay magkaroon ng usbong at bunga. Gayon din naman po sa proseso ng pananampalataya ng isang nakipag-isa kay Kristo ay kinakailangan na mamatay muna ang sarili o ito yung pagsisisi at pagtalikod sa kanyang mga kasalanan upang magkaroon ng ugnayan at relasyon sa ating pong Panginoong Hesus. So ang pagkamatay po sa sarili ay uusbong po dito ang pananampalataya. At kapag namatay na ang sarili o ang ating lumang pagkatao na makasalanan, ay magkakaroon tayo ng bagong buhay kay Kristo. Ang sabi po sa 2 Korinto Kabanata 5, talatang 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ito po ngayon ay ito pong process na po ito. Itong talata na ito na sinasabi dito. Ito po yung mga bago ng nilalang sa harapan ng Diyos. Ito po yung mga nakipag-isa. Ito po yung mga taong nananampalataya sa Panginoong Hesus. Sila po ay yung mga tinatawag na mga mananampalataya. So bilang isang bagong mananampalataya, ay siya'y mahina pa po. Nakakita na po ba kayo ng isang toge? So katulad po ng isang toge, di ba? Ito po ay may usbong na. At yung usbong na yun, o dahon na yun, at mga dalawang dahon na yun, ay ito po'y mahina pa. Madaling maputol, kapag nasanggilang, ay madaling mabalik. Ganon din po ang isang bagong mananampalataya o ang tinatawag na baby Christian. Wala pa po itong malalim na pananampalataya. Ito po yung mga madali pang matumba, madali pang mangamba, madali pang magkaroon ng pag-aalala at pagdududa sa kanilang mga puso. Na ang ibig sabihin na kapag po siya ay napagsabihan, ay siya po'y magtatampo. At sa pagtatampo ngayon, pwede pong siya mag-walk out. O kaya naman sasama ang kanyang loob dahil hindi po siya pinansin ng kapwa niya. So yun po yung mga baby Christian pa na madaling mabuhay pa o mabuwal, na yung kanilang pananampalataya ay napakahina pa. Ito po yung mga naniniwala pa sa mga pamahiin o kaya naman dun sa mga horoscope at sa mga nanghuhula. Ito po yung mga baby Christian na tinatawag, na sa mga aral pa dati ay sila'y naniniwala. So, maging ang mga alagad po ay may pagkakataon po sa kanilang mga buhay na sila po ay naging bata pa sa pananampalataya. Sapagkat sila po ay natakot, nangamba, nag-alala, at nagduda. May isa po sa mga sitwasyon sa Aklat ng Marcos, Kabanata 4, talatang 37 hanggang 41, nang ang ating pong Panginoong Hesus at ang mga alagad po ay sakay ng bangka. Tatawid po sila sa kabilang lugar, sa kabilang pangpang. Ay habang nasa gitna po sila, halagitnaan po sila ng kanilang paglalakbay, ay bigla pong bumuhos ang malakas na ulan. Nagkaroon po ng malakas na bagyo na kung saan mayroong malakas na hangin at matataas na daluyong o alon, na napaka malalaking alon na sumasalubong po sa kanilang mga bangka. Sa pagkakataon po iyon, yung mga alagad po ay natatakot na at sila po ay nag-aalala. Pero sa kabila po nito
Ang ating pong Panginoong Hesus, nandun po siya sa hulihan ng bangka. Siya po ay payapang natutulog. Ito po mga alagad na to ay ginising po nila ang ating pong Panginoong Hesus at sinabi na, baliwala lang ba kung mapahamak sila? Yun po ang sabi ng mga alagad sa Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus po ay bumangon. Pinatigil niya ang malakas na hangin at pinapayapa po ang malakas na daluyong o alon ng dagat. Pumayapa po yun. At sinabi po ng Panginoong Hesus sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? So, pinapakita po dito, itong mga alagad na to, nakasakasama din ng Panginoon, ay dumaan din po sa pagkakaroon ng bata pa yung kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Nasasagian pa rin sila ng takot, ng pangamba at pag-aalala. So, ito pong stage na to ay natural lamang po. At ito pong stage na to ay isang critical stage dahil kahit nagsimula na po na mag-ugat, umusbong ang dahon at magkaroon ng sanga, ay kailangan pa rin po itong protektahan at pangalagaan. Tulad po ng isang halaman, ay binabakuran po ito, lalo na po ang isang sensitive na rosas. Kapag itinanim mo isang rose, hindi po siya dapat na masasanggi-sanggi dahil kahit may ugat na po ito o kahit may konti ng usbong, at kapag ito'y nasagi, ito po'y mamamatay. So ganun din po yung pananampalataya ng isang baguhan pa lang o baby Christian na nananampalataya. Kinakailangan po na ito ay alagaan pa, protektahan pa. So, sa paano pong paraan maaalagaan at maproprotektahan ito? Ito po ay sa pamagitan ng pag-attend sa lahat ng mga cell group, Bible study, o kaya discipleship, o kung saan nahahayag po ang salita ng Diyos. Sapagkat napakahalaga po na yung pong usbong na yun ay dinidilig pa rin natin ng salita ng Diyos. Ano po? At higit sa lahat, meron din po dapat na ikaw at ako ay may personal devotion sa ating pong Panginoong Hesus. Na araw at gabi atin pong binubuklat, binabasa at binubulay-bulay ang salita ng Diyos. Yung pong paalala sa atin o nire-required sa atin ng ating pong yumaang pastor na si Pastor Boy, na i-require niya po ang buong TCFC na sa umpisa isang beses sa isang araw na magbasa, magbuklat, magbulay-bulay ng salita ng Diyos, and eventually araw at gabi dapat tayo po ay nagme-meditate ng salita ng Diyos. Napakahalaga po na tayo po ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Dahil sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, doon po unti-unting nagkakaugat, nagkakausbong ang pananampalataya ng isang tagasunod ni Kristo. Dahil ang salita po ng Diyos ay ito po yung magsisilbing gabay ng pananampalataya natin. Dahil ang sabi po sa salita ng Diyos, sa pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, doon po umuusbong ang pananampalataya. So, kinakailangan po natin na tayo ay palaging nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo po ay umaawit ng mga
awiting makalangit, na ito po ay salita pa rin ng Diyos na nilapatan lamang po ng himig at tiyempo. Sapagkat ang salita po ng Diyos ang magpapatibay, magpapalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kung paanong pinapakain po natin ang ating pisikal na katawan, masigit po nating pakainin ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos. Dahil dito po, tutubo, uusbong ang ating pananampalataya. Sabi po sa unang Pedro 2:2, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Magkaroon po tayo ng kapanabikan at pagnanasa na makinig, mag-aral at magsabuhay ng salita ng Diyos. Sa pamagitan pa rin po ng tulong, paggabay at patnubay ng banal na Espiritu. Sapagkat po sa atin po sarili, hindi po natin kaya na gawin ito. Tanging ang banal na Espiritu lang ang siyang magbibigay sa atin ng pagnanasa. Hingin lamang po natin. Sa mga oras na to, kahit po tayo ay matagal ng Kristiyano, pero kung tayo po ay mabilis pa rin matitisurin, o kaya naman mabilis tayong magtampo, maghinanakit, o magtanim ng sama ng loob at hindi tayo magpatawad sa ating kapwa, tanungin natin ang ating sarili. Namatay na ba ang ating lumang pagkatao? At kung hindi man, isuko po natin sa Panginoon. Tayo po ay patuloy na lumapit sa Kanya dahil siya lamang po ang tanging may kakayahan para po baguhin po ang bawat isa sa atin. Dahil sa patuloy po nating paglapit sa Panginoon, ito po ang magiging daan upang maging katulad po tayo ni Kristo. Maging Christ-like po tayo ng ating Panginoong Yesus. Araw-araw tayo'y babaguhin niya ayon sa kanyang kalooban, sa kagustuhan. Dakilang Diyos, aming Amang nasa langit, maraming salamat po sa iyong mga salita na nahayag sa bawat isa sa amin na yung proseso po ng pananampalataya ay dumating sa amin na kami po ay nasasagian ng pagkatakot, ng pagdududa, pag-aalinlangan. Pero Lord, sabi mo, huwag kaming manatili sa stage na yun, kundi kami po ay patuloy na lumapit, patuloy na mag-aral ng iyong mga salita upang kami po, Panginoon, ay maging mag-mature, Panginoon, sa aming pong pananampalataya. Lord, tulungan mo kami, give us the desire, give us a heart na laging sumusunod sa iyo, puso na laging tapat sa pananampalataya sa iyo. Lord, sa mga panahon na hindi po namin nagagawa ang iyong kalooban, patawarin mo nga po kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng isang pusong laging pusong may pagpapakumbaba, pusong nagpapasakop at higit sa lahat, pusong laging sumusunod sa iyong mga salita at sa iyong kalooban. Help us, Lord, na matagpuan mo kami hanggang sa kawakasan ng aming mga buhay na may pananampalataya sa iyo. Sa mga araw na lilipas, tulungan mo kami, Panginoon, patnubayan mo kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ang mga salita mo, ang patuloy na maging ilaw, tanglaw at patnubay namin sa paglakad namin sa pananampalataya na ikaw pa rin ang nagsilid sa aming mga puso. Sa lahat ng mga pangailangan namin, Panginoon, ito po'y aming itinataas at pinagkakatiwala sa iyo dahil ikaw lamang po ang tanging pinagmumulan ng lahat ng bagay. We entrust everything in your hands, Lord. Patuloy, Panginoon, na sa buhay namin, ikaw ang madakila, ikaw ang maparangalan at mataas.
sa buhay ng bawat isa na nananampalataya sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na siyang laging nagpapaalala sa amin. Thank you, Lord. All the glory, all the praise belongs to you in Jesus' mighty and powerful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Muli, magandang gabi po sa bawat isa. Thank you for watching. Thank you for tuning in. God bless you all.